Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Hey guys. Ano ba yan? Nahuli ako. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. And today, tara, pag-usapan nga natin itong sinasabi ni Maharlika, di umano, na si Idol daw at saka si Martin Romualdez, aka Tambaloslos, ay pinag-prepare di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay. Actually, ulitin ko lang guys, no? Maraming beses ko na itong sinabi. Ako, kung may mga kung meron kayong isinisiwalat, no? Especially with Maharlika, no, merong puting ahas, mas maganda sana kung magsisiwalat din lang naman kayo, maglabas kayo ng maganda at saka very strong na ebidensya laban dun sa mga isinisiwalat nyo. Ngayon, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Basically, marami na ako napapansin lately na of all House Speaker, ang pinakamaingay ay walang iba kundi itong si Martin Romualdez. Okay? Actually, mas maingay pa siya kay Senator Zubiri. Hindi ko maintindihan kung bakit siya masyado siyang outspoken ngayon. Very active siya, no? Okay? So even before we get into those mga posts dito ni Martin Romualdez, panoorin muna natin, no? Mag-throwback muna tayo sandali para maka-establish tayo ng ng topic natin. Kung bakit nga ba naisip ko na baka nga merong ng katotohanan nitong sinasabi ni Maharlika. Tara, panoorin natin si Maharlika. Hello sa aking mga palangga, sa lahat ng mga nanonood from all over the world. This is your fair lady Maharlika. Today may bago tayong pasabog, okay? Laban dito sa mga kalaban ng bayan. Okay. So, nakarating sa ating opisina, sa ating bulwagan kung saan ay talagang tinatrabaho, okay, ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos, at ngayon kasabwat na itong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. Bakit kamo? Okay? Okay, talking about pagtatrabaho kay Inday Sara, meron po kasing lumalabas din ng mga video di umano na galing kay Ka Eric. Okay. So, panoorin natin tong video na nakita ko. Sa halagang 40 million, basta didikdikin lang di umano si VP Sara. Tinimbre di umano ng mga source ni Ka Eric, mga kababayan, na nabigyan ni Speaker Martin Romualdez ang karagdagang 40 million na pondo. Etong mga kongresista ng Makabayan Black na gagamitin sa kanilang mga di umano'y mga proyekto. May mga proyekto pala ang mga Makabayan Black na ito. Pagkaalam namin na isang poste ay wala itong napatayo. Nadagdagan daw ang kanilang pondo. Eto'y matapos ang tagumpay nila na demolition job laban kay VP Inday Sara. Ayon pa sa source ni Ka Eric na ito daw marahil ang kanilang pinag-usapan noong nagkita ito si Speaker Romualdez at itong grupo ng Makabayan Black, na kung inyong titingnan sa litrato ay abot tenga ang mga ngiti nito. Nakakapanibago po raw, mga kababayan, dahil bakit todo ngiti sila ngayon? Gayong ang mga ito ay lagi namang galit, para silang pinaglihis sa sama ng loob sa tuwing nagsasalita sila sa media at sa kongreso. Pero dito sa harap ni Romualdez, lahat sila ay ngiting azo. Dahil ba ito sa sinasabi ng source ni Ka Eric na karagdagang 40 million na pondo? Yan ang malaking katanungan para dito kay Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, panoorin niyo po. That they were offered 40 million worth of projects to be funded by the President, by the Speaker of the House. Basta atakihin at sirain si Sara Duterte at palalabasin na sila ay nagko-question ng confidential fund and security fund related to the office of the Vice President. Ulitin po namin, Speaker Martin Romualdez, if this is not true, ano po ang naging horse trading at ano po ang naging end of the bargain upang ipagpapatuloy natin na itolerate itong maniobra at atake sa loob ng pamahalaan ng mga known urban operatives of the terrorist organization CPP, NPA, NDF pretending to be part of Congress, being party list representatives. Totoo po ba ito ang message na pumasok sa amin dito sa Laban Kasamang Bayan, that they were offered 40 million pesos to be funded projects, to be funded by the Speaker's Fund, at ito ay papatupad nila, including mga rice distribution ng tinatawag na Malaya Rice. At alam natin
na ang kasindikatuhan ng CPP, NPA, NDP ay malala. They were able to do that sa panahon ni Judith Aguiwalo, na sila'y kumuha ng pondo mula sa gobyerno at mabuti na tunugan ni Pangulong Duterte pinabalik itong 20 million mahigit na cash for work program doon sa mass-based area ng NPA nila sa Davao. Ganito rin ba ang nangyayari ngayon, Speaker Martin Romualdez? Just for us to be able to play with politics and hit hard and demolish through way of black propaganda and urban terrorist operations of dirty operations of political attacks against the Vice President to weaken the government. Anong kapalit nito? Totoo ba ito? Na may 40 million na ipinamresa na proyekto para sa mga CPP projects na i-identify ng 3 party list nila. Nagtatanong po ang taong bayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Frank. Okay, question. Ito na yung question natin, guys. Ito na po ang question natin dyan. Ano ang masasabi niyo sa sinabi ni Ka Eric dito? Is there any possibility that yung kanyang natanggap na information pwedeng totoo? Kasi guys, may mga bagay na kahit may confirmation o wala, kung iisipin mo, kung itatry mo siyang i-play in a scenario, madidetermine mo na possible. Tanungin lang natin yung possibility at saka impossibility ng isang sitwasyon. Tama? Okay. Now, balik tayo. Dito sa sinasabi ni Maharlika, no, na merong demolition job kay VP Sara, kung ibabangga mo siya rito, pwede mong paniwalaan na ngayon etong sinasabi ni Maharlika na nagkaroon ng demolition job against VP Sara. Ano ang naging effect ng demolition job? Diba, nung nagkaroon ng survey, naging number 1 si Raffy Tulfo sa survey with 2% higher than VP Sara. Can they sustain that? Diba? Can they sustain that? Balik tayo ulit kay Maharlika. Actually, mga kababayan, hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nakukornihan ako sa kanya. At hindi ko gusto yung mga eksena niya sa buhay niya na sa show nga niya. But anyway, nakarating sa atin na prior sa budget hearing noong ito, usaping budget hearing na to, guys, no? So yung picture taking na naganap dito, was it before or after the budget hearing? Okay. Was it before or after the budget hearing? Last month. Okay? I think September 4. Okay, ano bang date nito? So prior sa budget hearing, ay napag-alaman natin, that was September 4. Wait. Let me just say this before ko siya makalimutan. Imaginein mo, no? If itong sinasabi ni Ka Eric is true about sa kanyang nasagap coming from the insider, okay? Hindi ba nakakatawa that, ulitin ko, no, kung ito man ay totoo, hindi ba nakakatawa kung ito man si Martin Romualdez ay nagbigay ng salita, whether pangako or kung ano man, 'di ba? Sa tingin nyo, hindi ba parang nakakainis, nakakabwisit at nakakagalit dahil yung 40 million na yan ay pera ng taong bayan? Yung pera ng taong bayan ginagamit sa mga ex-deal para lang meron silang masiraan ng mga politiko. Dahil nga, hindi pa man din nakakaupo si VP Sara nung panahon na siya ay nanalo as presidente, everybody is already looking forward na siya na ang susunod. Kay, kanino? Kay PBBM. Diba? Hindi pa nga sinasabi ni VP Sara na siya nga ba itatakbo for 2028. We don't know. Kaya ang aga-aga pa, para pagkaisahan nila si VP Sara.
Diba? At ang hindi nare-realize, no, nung panahon na tumakbo si VP Sara at si PBBM, 30 plus million na tao ang sumuporta sa dalawa. Wala namang Romualdez dyan. Doon ba sa mga taga, eto no, eto, yung mga taga Luzon ba, Luzon at saka Mindanao, or parts din ng Bisaya, binoto nyo ba si Martin Romualdez as congressman? Hindi, di ba? Sinong binoto natin? Sa national. Mula saan? Mula dyan sa presidente, vice-presidente, mga senador, yung mga nasa party list. Hindi ba? Ang congressman, di ba? Per district yan ng kanilang mga probinsya. Tapos, karamihan naman, it's not because Romualdez, no, Martin Romualdez is a Romualdez. Nakita nyo ba naging ganyang kalapit yang si Speaker Romualdez at saka si ano? Oh, si ano na lang isama na lang natin sa equation etong si Senator Amy. Diba? Yung pagtatanggol, it's only because siya ay isang Romualdez. Diba? Napaisip tuloy ako Halimbawa na lang si Mark Cuangco. No, na nagpo-promote ng ano yung dyan sa yung Bataan Nuclear. Sabi nga niya, even if I am a Cuangco, I am a loyalist. Naniniwala ba kayo na lahat ng Romualdez at saka Marcos loyalista? Ako hindi. 100% hindi. Meron at meron, no? Meron nga Duterte. Ayaw kay Sara Oh. Not because Martin Romualdez is a Romualdez. Align ng kanyang mga, sabihin na lang natin, ng kanyang political will with the Marcoses. Diba? Hindi ko sinasabi na napakalaki ng kanilang distansya. Ang sinasabi ko lang, hindi porket Romualdez si PBBM at saka si Senator Amy, pare-pareho sila ng takbo ng utak with Martin Romualdez. Of course not. Diba? Okay, dito sa website ng Senate ay nag-meeting si Tambaluslos at si Tulfo, Senator Tulfo. Isa sa mga agenda nila ay itumba si Sara. Okay? So, alam mo, itong araw na to, kotang-kota na ako sa salitang itumba. Ay. Kung kayo ay supporters ni Sara, ngayon alam nyo na. Okay? Kung bakit ganito ang mga eksena. But before anything else, mga kababayan, naglabas ng survey actually ang ito na yung sinasabi ko. The survey, yan, papakita ni Maharlika. Tangieri, for 2028. Ito, Manila Bulletin. Pinost sa Manila Bulletin, sabi dito, Senator Raffy Tulfo, Vice President Sara Duterte led the 2028 presidential survey conducted by Tangieri. Alam mo, ang isa rin sa talagang napapaisip ako, no? I don't know kung kayo rin. Ito bang si halimbawa, ito bang si surveys na nangyayari as early as now? Bakit ganun ka-relevant? Meron pang limang taon si VP Sara. Even Raffy Tulfo himself, meron pa siyang 5 taon sa Senate. Yun kung hindi siya makuwaran to, Oh. Diba? We all know naman, as per, what do you call that? As per Miss Julie Licop, nag-file daw sila ng co-warranto against kay Raffy Tulfo sa set. Now, going back, bakit kailangan na may pa-survey?
Para saan? Para makita yung effect ng ex-deal na naging effective ba yung ginawa ng Makabayan Block? 'Di ba? Kasi kung naging effective yan, patuloy nilang gagawin yan kay VP Sara. Paano kung mag-retaliate si VP Sara? Kung maglabas si VP Sara ng mga information. Kasi yun nga yung sabi niya, di ba? Ang gusto niya is makakuha siya ng information na magko-connect sa Makabayan Block at saka sa CPP-NPA. Ngayon, kung sakali may makuha siya, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Diba? Tsaka, my God, going back, 40 million, o nga no, i-review nga natin kung ano yung mga naging gawin natin yan sa susunod na video. Ano nga ba ang nagawang proyekto ng Makabayan Block? Diba? Balik tayo. Tulfo is now the front runner with 32.95%, closely followed by VP Sara. Yan po yung nakita natin sa Manila Bulletin. Ayan. Okay, so anyway, malayo pa eleksyon, di ba? First quarter of the year, sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2034, 2028, 2034. So ngayon, nagkakaroon na ng tandem, okay, behind the scene, ayon sa Puting Ahas, kare-report lang, na kinakausap ni Smugs ang, kumbaga, marami pang pwede mangyari, pero pinoporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. Okay? So wala namang problema dyan. Okay? Wala namang problema mag-tandem sila. Gusto nila si Lisa patakbuhin nila. Ako, agree naman din ako dito kay Maharlika. Wala naman tayong problema dyan. Diba? Tayo kasi gusto lang natin malinis. Just like nung 2022 election. Ako, inobserbahan ko lahat ng mga naging presidential candidate. Bukod tanging si PBBM lang. And I can say this out loud. Bukod tanging si PBBM lang ang presidential na candidate na never siniraan ang kanyang mga kasama. 'Di ba? Never niyang siniraan ang kanyang mga nakalaban. Doon ako sumaludo sa kanya. Kasi gusto ko iboto ang mga taong lumalaban ng patas. This is actually the first time that I voted for a Marcos. And sa buong angkan ko, lahat sila nag-Lenny except ako. Ako lang ang nag-Marcos sa buong pamilya ko. Ang mga kamag-anakan namin, kababayan si Leni Robredo. Binoto nila lahat si Leni Robredo. Pero ako, nanindigan ako, nang iboboto ko, si Bongbong Marcos. Isang factor yon eh. Na-focus lang siya. Doon sa kanyang plataforma na i-share niya kung ano yung gusto niyang mangyari and all the shebang. Not unlike yung iba niyang mga naging kalaban, kaliwat kanang paninira ang ginagawa. Doon sila nag-focus. Para sa akin, doon bumagsak si Leni Robredo. Yung ginawa ng kanyang mga supporter, na pambabalahura, 'di ba? Panghaharas, doon nasira si Leni Robredo. Actually, nanghinayang pa ako kay Leni Robredo. You could have been a very good candidate. Baka hindi lang 15 million less than 15 million na nakuha mong boto. Kung ang mga naging supporter ni Leni Robredo during that time up to this very day ay naging maayos. Hindi ko naman sinasabi ang mga BBM supporter o mga loyalista ay hindi rin nakikipagbardagulan o nakikipagbalahuraan. Unfortunately, mas matindi ang balahuraan at saka pambabardagol ng mga kakamping. Diba? Nagpa-factor in ba ang ginagawa ng supporter ng isang kandidato, ng isang politiko? Oh yes! Oh yes! Napatunayan na namin yan back in 2022 election. Maraming mga kakamping
in the process, bumitaw sa pagboto kay Leni Robredo dahil sa inaasal ng kanilang mga supporter. Hindi man binoto si BBM pero bumoto ng ibang kandidato like Isko Moreno, sino pa? Ping Lacson, Manny Pacquiao. Diba? Hindi ba yun naiisip ng mga politiko? Lalo na pagka ang usapin dito executive levels na tayo. Presidente at saka vice-presidente. Malaking factor po ang pag-uugali ng inyong mga supporter. Dahil marami din tumitingin sa supporter ng mga kandidato. I was also told na the worst daw na ng supporter na, when talking about election itong 2022. Imagine niyo, sa totoo lang hindi naging madali, no? Hindi madali. Kakampings gave us a fair fight. Madugong kalaban ng mga kakamping. Talino sa talino ang labanan sa mga kakamping. Hindi gawaing kriminal. Kaya sa totoo lang, even if I had, an exchange of not so good words with kakamping, I salute them. Although yung iba sa kanila nag-a-ad home, pero hindi mga criminal mind. Diba? Walang criminal mind. Walang mob mentality. Doon ko lang na-appreciate ang mga kakamping. In terms of, i-compare ko sa ibang supporter, yung mga mob mentality. Sabi nga nila, eto nga guys, no, one of the things that I will never ever forget na sinabi sa akin ng lolo ko. Pag ang isang magnanakaw daw, or isang snatcher, basta isang kriminal, mag-attempt na gumawa ng krimen, huwag mo nang kontrahin. Dahil buong-buo ang loob niya na gumawa ng krimen. Yan ang mga mob mentality. Yan ang mga mentality ng mga kriminal. Diba? Yung mga snatcher nga. Yan ang ginagawa. Yung mga nang-hold up, yung mga nang-rape. Hindi sila guys magdadalawang isip na hindi sila gumawa ng krimen. Buong-buo ang loob nilang gumawa ng krimen. Diba? So ingat kayo, no? Ingat tayo dun sa mga politiko na merong mga kriminal na supporter. Dahil yung mga yan, hindi yan magdadalawang isip gumawa ng krimen. Diba? Balik tayo kay Marlica. Wala tayong problema, kalayaan ng lahat ng magtandem. Pero dito mo marirealize, mga palangga, na ang politika ay talagang madumi, sobrang dumi. Of course, hanggat nandiyan yung smart magic. Kumbaga, pagkatapos pakinabangan ang isang politiko, let's say for example, former President Duterte, di ba? Lahat tayo kilala na ang mga Tulfo, not only Raffy Tulfo, they're very close to the Dutertes. And now, yung sa ating puting ahas, they're gonna be tandem ka-alyado sa pagtumba kay Sara ngayon pa lang. So, itong meeting na ito ay before the budget hearing. Ayun. So, yung meeting na sinasabi ni Maharlika between F. Eliza, okay, again, in reference to F. Eliza, Idol, at saka kay Tambaloslos, was before the budget hearing. Hindi ko naman mag-gets, no? Hindi ko naman mag-gets. Ito yung sa akin, isang malaking katanungan. Bakit naman gagawin? Yung F. Eliza yan. Doon siya sumablay sa akin si Maharlika. Bakit naman gagawin ni F. Eliza na saktan itong si VP Sara? Because VP Sara is very close to the family, to the Marcos family, the first family. Okay?
Pero kung tutuusin nga, marami rin na nagsasabi, ito daw si F. Elisa as an Araneta. Okay? Siya yung mga si F. Elisa di umano ay nasa side ng Aranetang Dilawan. And so as Martin Romualdez. Okay, yan yung mga haka-haka ng tao. Ngayon, hindi ko din talaga magets bakit after all na nakikita nating closeness ni VP Sara sa pamilya sa First Family, bakit mag-iisip ng ganyan si VP Sara? Pwede naman kasi mangyari kung halimbawa si VP Sara ang maging presidente, eventually si Sandro ang maging VP. Pero bata pa kasi si Sandro eh. Ako so far, no, as we speak, I really have nothing against PBBM. So far, so good ako sa kanya. Although na rin ako doon sa sinabi ni Ma'am Joey na weak president daw si PBBM dahil iniwanan niya ang Department of Agriculture na hindi natin alam kung ano ba ang major changes before siya umalis. Kasi that's the point eh. Bakit siya umupo ng matagal dyan eh? Because of the major changes. Yun yung hindi natin maramdaman. Yun yung wala akong nakikitang masyadong changes apart dun sa kinasuhan ng ombudsman. Yung isa sa undersecretary niya, no, sa DA, dahil nagkaroon ng involvement dito sa usapin ng bigas ba yun? Sa basta something to do sa produkto na binenta dyan sa Kadiwa store. Anyway, again, lahat naman pwede mag-tandem. Pero ang tanong nga lang talaga dyan, no? Sabi, intriga daw. No. Ang gawin nyo kasi guys, halimbawa, yan, sinasabi ni Maharlika, mag-observe na kayo. Mag 1 + 1 equals may pinupunto ba tong si Maharlika? 'Di ba? Kasi guys, kung talaga nga naman, no, may ganitong klaseng usapin, tapos nakaupo pa lang si VP Sara, imbis na nagtatrabaho ng maayos, nakafocus lang doon sa kanyang ginagawa, I honestly don't, I don't see any parang ginagawa ni VP Sara na nagtatranslate to politicking. 'Di ba? Yung politika na, namumulitika ka pa. 'Di ba? So, yun yung doon eh. Tapos ngayon, hindi ko pa actually nabibigyan ng attention. Na di umano, meron daw destabilization no plot against kay PBBM. Bakit? Anong issue? Ano naman ba ginawa ni PBBM para magkaroon ng mga ganyang usapin, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin sa akin yung thoughts nyo. Naniniwala ba kayo dito sa Idol X Tambaloslos para sa 2028? At nagkaroon din ng X-deal di umano, itong si Tambaloslos sa Makabayan Block na 40 million. Ayon naman kay Ka Eric. Diba? Siyempre, hindi naman nasagot to ni Martin Romualdez. Diba? So, siguro, bahala na kayo mag-isip. Kung magre-recap tayo, picture ni Tambaloslos with the Makabayan plus question ni Ka Eric kung meron ng binigay na 40 million equals pagsira, no, kay VP Sara, that will translate, okay, para bumaba ang kanyang survey at tumaas si Idol Rafi dahil na rin sa mga pinagagawa ni Idol Rafi. So habang sinisira nila si VP Sara, gumagawa naman ng paraan tong si Idol na tumaas ang kanyang survey. Diba? Bakit? Kasi even before that survey, marami nang lumalabas, may mga lumalabas na ring survey na silang dalawa yung talagang mahigpit na naglalaban sa taas. Diba? Anyway guys, happy Sunday!